Para sa mas maayos na supply ng tubig gripo, tinatapos ngayon ang isang bagong tunnel. Pamalit yan sa mga luma na puro tagas, kaya aksaya sa tubig. Nakatutok si Maki Pulido. Mahigit 6 na kilometro ang natapos ng hukayin ng tunnel boring machine na ito mula Big T Basin patungong Ipo Dam. Ito ang tunnel number 5, isa sa mga bagong tunnel na daluyan ng tubig na gagamitin para mabigyang daan ang pagkukumpuni ng lumang tunnel 1 and 2. Sa mga lumang tunnel na ito, tumatagas at nasasayang ang 120 million liters ng tubig kada araw. Tubig na napakinabangan sana ng mahigit 800,000 na tao. Kung operational na ang tunnel number 5 sa susunod na taon, may sasara na ang dalawang tunnel para ma-repair. Hindi pa natin masasabi kung gaano ang extent ng repair natin sa tunnel number 1 and tunnel number 2. But siguro dahil sobra na rin yung ating conveyance system because of tunnel 4 and tunnel 5, ang mangyari yan magiging standby sila. Mahigit 3 billion pesos ang proyekto na pinaghatian ng Manila Water at Maynilad. Pero water consumers ang nagbabayad niyan, kaya bahagi na siya ng ating water bill hanggang sa susunod na 25 taon. Worth it po ito. What if mag-collapse yun? Pag mag-collapse isang tunnel natin, yung mga luma na, mawawalan tayo ng tubig. Hindi bababa yung tubig sa Metro Manila. Maliban sa Caliraya Dam, hindi pa nakakabawi ang mga dam mula sa tag-init. Hindi pa nakaka-recover ang Angat Dam na mas mababa pa ng 31.92 meters kumpara sa normal high water level nito. Sa July pa, inaasahan ng Pag-asa na magsimula itong makabawi. Pero humihingi na ang MWSS ng mas mataas na alokasyon para sa domestic at industrial use sa Metro Manila, Rizal, Cavite at Bulacan para raw matiyak na walang water service interruption. 52 cubic meters per second ang hinihingi ng MWSS, mas mataas kesa sa regular na alokasyong 50 CMS. Kahit bigyan tayo ng 50, pag sobra naman ang tubig, we are the one requesting not to release water from Angat. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.